Jonathan Kuminga at the Lakers. Parang ilang linggo na tayong naghihintay dito. At ayon sa pinakabagong report, malapit na talaga itong matapos. Ayon kay NBA insider Keith Smith, hindi na po ang trade package ang problema. Hindi rin ang Atlanta Hawks. Sila ready na. Ang tunay na hadlang ngayon ay nasa demands mismo ni Kuminga. Pero ang pinaka-importanting parte ng story na ito ay hindi lang basta malapit na, kundi kung ano ang ibig sabihin ng stalemate na ito para sa direksyon ng Lakers roster ngayong off-season. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung ano talaga ang sinabi ni Keith Smith, bakit stuck ang deal kahit magkasundo na ang dalawang teams, ano ang pinaka-realistic na outcome, at kung anong obstacle pa ang kailangang malampasan bago opisyal itong mangyari. Bago tayo pumasok sa detalye, mag-subscribe muna kayo para hindi kayo maiwan sa bawat update ng Kuminga Lakers saga. Ngayon, pumunta na tayo sa parte na pinaka-mahalaga. Ayon kay Keith Smith, hindi na ang trade framework ang issue sa Kuminga Lakers deal. Malapit na raw ang lahat, pero may isang malaking sagabal pa. Ang salary demands ni Kuminga mismo. Sa ibabaw, parang simpleng usapin lang ito ng pera. Pero kung titignan mo ng mas malalim, makikita mo na ang totoong laban dito ay hindi sa pagitan ng Lakers at Hawks, kundi sa pagitan ni Kuminga at ng sarili niyang valuation ng kanyang laro. Malayang ahente si Kuminga matapos bawiin ng Hawks ang kanyang option para sa 2026-27 season. Halos isang buwan na siyang nasa free agency at sa buong panahong ito, ang Lakers lang talaga ang seryosong nakikipag-usap sa kanya. Bago ito, ang inaasahan ay magiging simple lang itong sign and trade. Ang Hawks, ayon mismo kay Smith, ay handa nang tanggapin ang isang package na nakasentro kay Jared Vanderbilt kasama ang draft capital. Bukas din ang Lakers na magdagdag ng 2032 first-round pick swap para tapusin ang usapan. Sa madaling salita, magkasundo na ang dalawang teams sa istruktura ng trade. Pero nagbago ang sitwasyon nang lumabas na hindi pala ganoon kasimple ang gusto ni Kuminga. Narito ang pinaka-core ng problema. Ayon kay Smith, kung tatanggap si Kuminga ng mas mababang sahod kaysa sa gusto niya, gusto lang niya itong gawin sa loob ng 1 taon, hindi 3 taon. Ang Lakers naman ay nag-aalok sa saklaw na $15 to $16 million kada season. Si Kuminga naman, sa ibang mga report, ay naghahangad ng mas malapit sa $20 hanggang $25 million kung mag-commit siya ng mas matagal. Dito papasok ang malaking technicality. Ang batas ng NBA, kailangan ang sign and trade ay minimum 3 taon ang haba. Hindi pwedeng 1-year deal lang. Kaya kahit gusto ng Lakers, gusto ng Hawks. At technically, gusto rin ni Kuminga na sumali sa Lakers. Hinahadlangan siya ng sariling structure ng deal na kailangan niyang pirmahan. Sa madaling salita, gusto niya ng malaking pera or maikling kontrata, pero hindi pwede pareho. May isa pang dimension dito na dapat nating pag-usapan, ang competition. Ilang linggo nang nakalink ang Cavaliers kay Kuminga bilang alternative sa Lakers. Pero nang mag-sign ang Cleveland kay Mario Hezonja, ayon kay insider Brett Siegel, naiwan na lang ang Lakers bilang tanging seryosong destinasyon para kay Kuminga. Ibig sabihin nito, kumonti na ang leverage ni Kuminga. Wala na siyang ibang team na pwedeng gamitin bilang bargaining chip laban sa Lakers. Pero kahit ganoon, ayaw pa rin niyang basta na lang sumuko sa kanyang demand. Dahil alam niya rin na kapag tinanggap niya ang isang undervalued na kontrata, baka permanente na ang epekto nito sa kanyang market value sa susunod na free agency. Ito ang tunay
na laro dito. Hindi lang usapin ng team, kundi usapin ng career risk versus career opportunity. Ano ngayon ang pinaka malamang na mangyari? Base sa lahat ng sinabi ni Smith, mukha nang kailangang kumilos si Kuminga dahil sa kasalukuyan wala na talagang ibang malinaw na opsyon para sa kanya kundi ang Lakers. Malamang sa huli tatanggap din siya ng compromise. Maaaring hindi ang buong $20 million na gusto niya, pero mas mataas ng kaunti sa unang inalok ng Lakers. Hindi ito ganap na katiyakan, pero ang mas malaking katanungan ay hindi na makikita ba siya sa Lakers, kundi gaano katagal bago sila magkasundo at anong klaseng deal structure ang gagawin nila para malusutan ang 3-year requirement. Sa huli, malinaw na malapit na ang Kuminga sa Lakers, pero ang malapit ay hindi parehas sa tapos na. Ang trade framework, ayon kay Keith Smith, ay handa na sa parte ng mga teams. Ang natitirang hadlang ay nasa sarili mismong desisyon ni Kuminga. Piliin ba niya ang seguridad ng mas mataas na sahod o ang flexibility ng maikling kontrata na pwede niyang gamitin para bumalik sa mas malaking payday sa susunod na taon? Kung ikaw si Kuminga, ano ang pipiliin mo? Tatanggapin mo ba ang 3-year deal sa $15 or $16 million kada taon mula sa Lakers? O mananatili kang matigas sa isang taon lang kahit mas mababa ang alok? I-share nyo sa comments. Mag-subscribe para sa susunod na update sa Kuminga Lakers saga at kita-kita tayo sa susunod na video.